Ito mga kabali, meron naman tayong dinala sa atin yung welding inverter. Ayan ang tatak niya, Inco 320 ampere. Yan, wala naman siyang model, bali yan na yung pinaka model niya, 320A. Bali ang problem nito, no power daw. Tapos pinalibag na sa akin ng may-ari na nagpalit sila ng rito sa loob, diode. Pero good naman. Bali wala na rin switch ito. Bali yan, open muna natin, tingnan natin yung loob kung ano yung itsura. Ito mga kabali yung diode nya. Ito yung kinabit nila. Bali sabi ng may-ari may nalalaman din daw sila sa pagre-repair kaya sinubukan. Bali yan, titingnan muna natin ito kung buo. Testerin lang natin. Sa buzzer muna tayo, diode mode. Natin kung buo. Yan, bali wala shorted yung natin, yung AC line. Dito sa positive negative natin, tingnan natin output. Ayan, good naman. Bali good naman to. Bali yun ang una natin gagawin. Kabit muna natin to. Tanggalin na natin to. Tapos yung linya, ayan, tama naman, lagyan na lang natin ng tape. Bali naman ang sabi naman ng may-ari, kahit di na muna lagyan ng switch, kaya na lang daw. Bali ito trouble muna natin, ganon. Kakabit natin to, lagyan natin tape. Kabit ko to. Ayan, bali balik na lang ako pag nakakabit na. Ito mga kabali, nakikabit na natin yung yung diode na tinanggal nila. Ayan, nakatayo na siya ulit. Bali testingin muna natin, saksak natin. Kailangan na natin para makita natin kung may voltaheng pumapasok. Bali ito, saksak na. Ito natin. Oh, shorted. Milaw siya. Bali yun, magtanggal na tayo sa niya, sa housing niya. Bakit siya shorted? Bali magtatanggal din tayo ng rito, ng IGBT natin. Yung dalawang IGBT, tingnan natin, tanggalin natin. Tingnan natin kung ganun pa rin yung niya, kung umiilaw pa rin siya. Balik na lang ako pag ito mga kabali, tinanggal muna natin yung IGBT natin. Bali sa tester ko shorted to. Tapos tingnan natin ulit ngayon saksak kung mayroon pang ilaw. Bali pag walang ilaw to, doon na nagkaroon ng problema. Yan, nawala. Nag-relay din. Bali hindi muna natin pagtatagalin. Bali susukatan natin siya ng ng kanyang frequency kung meron. Bali kapitan ko lang ng LED yung kakapitan ng natin, oscilloscope. Ito mga kabali, nalagyan na natin ng LED yung grounding natin ng probe natin. Bali ito, try mo natin, on mo natin yung isang side dito. Ayan, ilaw. Yan, meron. Pero tayong 61.4 kHz. Ayan, meron siya. Bali, lipat natin sa kabila. Natin kung meron din. Meron din. Ay, namatay na. Bali, sindihan ulit natin saglit. Ayan. Ayan, meron. Exactly 61.0. Meron din siya ang kabila. Yan, bali safe nang lagyan ng ng IGBT. Pero bago yon, silipin ko muna yung mga resistor. Kung merong medyo parang nasunog o kulang sa hinang. Ito, saka dinisin ko muna. Balik na lang ako pag malinis na, saka na sure na yung parts na wala ng problema. Yan, balik na lang ako pag okay na. Ito mga kabali, nakita ko lang na shorted yung tinanggal natin. Ito, gate to source na lang yung tingnan natin.
Ayan, pumapalo. Gate to source. Alam natin shorted dyan pagka ganyan. Ayan. Bali yung good ito, yung kakabit ko. Ayan, di siya pumapalo. Yung kabila. Bali, di ko napapakita kung paano talaga tinetest ng maayos to. Bali, ito, good na to. Bali, kabit ko lang to. Tapos testing tayo, tingnan natin kung iilaw pa. Tapos tingnan natin kung magkakaroon na ng output yung ano natin, yung inverter natin. Yan, bali kabit ko lang. Ito mga kabali, bali ito nga pala yung kanyang ano, value. 50 and 65, bali 50 ampere, 650 volts. Yung tinanggal natin shorted. Bali yung kakabit natin ito. 60 ampere, 600 volts. Bali sa 600 volts, alam problema yan kahit na mababa. Mataas naman yung amperahe nito. Medyo mas matibay ito kaysa sa 50. Yan, bali kabit ko lang. Balik na lang ako pag nakakabit na. Ito mga kabali, na ibalik na natin yung ano, napalitan na natin yung IGBT nya. Ayan, nakakabit na. Dalawa. Bali dito yun. Bali bago tayo mag-testing, sabi nga pala nung may-ari, pinalitan daw nila to yung sa adjustment ng amperahe natin para maitama daw sa display ng ano. Saan na ba? Dito, pakita ko lang. Para tumama dito yung hanggang 320 adjustment yun, para kung bumaba, kung maging 300 man to yung nasa display, nakasagad na ganon, pwedeng pihitin to na maging 320 pa rin. Yan, bali sa adjustment ng ano yun, na amperahe pati sa display. Yan, bali tingnan ko rin kung buo yung ipinalit. Ito, bali balik na lang ako pagka tetestingin na natin. Ito mga kabali, na ayayos na natin. Bali sira na kasi din sa ilalim, wala nang paghihinangan dito pag nilagay natin yung pinalit natin. Bali naglagay na lang tayo ng ano, kasi nasa top naman yung ano natin, yung pinaka linya, kaya nagdugtong na lang tayo ng ano, ng LED wire. LED wire, yung copper wire. Inangat na lang natin siya, doon natin siya dinuktong. Ayan, bali pwede naman yan, hindi naman masyadong mauga. Bali testing na tayo, tingnan natin kung may output na. Bali mamaya na lang ako mag-a-adjust ng ano ron, ng ampere. Bali ito, saksak natin. Yeah, saksak na. Ito yung monitor natin, tingnan natin kung may voltage. On ko muna. Yan, milaw, nawala. Tapos nag-click yung relay natin. Dito yung isang side natin ng diode, saka dito yung isang output sa may tornilyuhan. Ayan, bali may makikita tayo 74 ampere. Ay, mali, 74 volts pala. Yan, taas. Bali ano muna natin, ilagay natin sa housing, tingnan natin kung tama yung display. Yan. Ito mga kabali, na ikabitan natin sa housing. Ito yung sinasabi ko, mag-adjust na tayo ng ano. Yan. Bali pumatak siya ng 489. Bali ibaba natin to, gawin lang natin to 320. Adjust natin yung ano, mag-adjust lang ako. Ito mga kabali, bali pinihitan ko lang siya ng paluwag, pakaliwa. Bali ito na yung ano niya, amperahe niya ngayon. Ito sa baba 15, nakasagad. Bali wala naman siyang ano, overcurrent. Tingnan natin kung meron siyang voltage na lumalabas ngayon. Bali yan. Bali yan, meron siyang 70 plus, 73. Yan, 73. Yan, bali ang kulang na natin dito, testingin natin sa ano, sa pagwe-welding. Bali balik na lang ako pagka nakasetup na. Ito mga kabali, nakasaksak na yung welding natin. Bali ready to testing na lang. Yan. Bali lagyan lang muna natin sa mababa, kahit sa 110. Yan, hindi natin kung lulusaw. Yan, tingnan natin kung magkakaroon ng problema.
Bali yan. Hindi naman siya nagkaroon ng problema. Bali malakas talaga yung sa gitsit niya. Kasi ang taas ng voltage na lumalabas, bali 70 plus, 71 yata, 75. Pero pinakamaganda kasi nito mga ano lang, ang lumalabas na voltage mga 60. Yan, mga 60 lang. Pero ito over ano na to, over voltage. Pero ganun talaga yari nito. Kaya kung maririnig nyo pag ginagamit, sumasagitsit. Yan, umuhuni. May isang klaseng huni bukod sa kislap niya. Bali yan, sa unit na to, sa Inco. Bali okay na, hanggang doon lang.